at ako po'y tulungan yung manalangin sa Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, narito po kami, Panginoon. Sumasamba, Panginoon, nagpupuri at nagpapakumbaba po sa aming mga sarili, Panginoon, Lord God. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili, Panginoon, God. Tunay nga, Lord, na umaamin po ako, Lord, na kung wala ka, Panginoon, ay wala po akong magagawa. But by your grace, O God, Panginoon, ako po ay patuloy na dumudulog sa iyong paanan, Panginoon, na ako'y tulungan mo, Panginoon, na maihayag ang iyong banal na salita, Panginoon, O God. Lukuban mo po ako ng iyong banal na espiritu, O God, upang, Lord God, dumaloy sa aming kalagitnaan ang iyong salita, Panginoon. Lord God, kung may nakikita ka man, O God, sa akin, karumihan, Panginoon, sa aking isip, sa aking mga nagawa, sa aking mga salita, O Lord, patuloy, Lord God, ako na nagpapalinis at patuloy, Lord God, na nagpapasiyasat sa aking puso, Panginoon. At patuloy, Lord God, na umaamin po ako, Panginoon, sa aking karumihan, O Diyos. Kaya, O God, pakilinisin mo po ako ng iyong banal na espiritu, Panginoon, upang maging karapat-dapat po ako, O God, sa iyong harapan, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, Lord God. We acknowledge your presence, Panginoon, na patuloy, Lord God, na samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy, Lord God, na inaangkin na namin ang katagumpayan ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang aming itinataas. Ikaw, Lord God, ang aming niluluwalhati at ikaw ang aming pinupuri sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. So, malinaw po ba yung boses ko po? Paki-heart naman po. Ayan, salamat po. So, ayan. Salamat po sa gabing ito. Ako po'y nagpapasalamat din po una, higit sa Panginoon, na minsan pa pong magamit po ang aking buhay sa salita ng Panginoon. Actually, talagang naroon yung kabang-kaba. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon na talagang nariyan po yung presensya ng Panginoon. At salamat din po sa bawat isa po na talagang nananalangin po. At salamat din po sa buhay ng ating mga kapastoran, ating mga pastora na nakakasama po natin dito. Napakalaking blessing po sila para sa atin at sa ating masipag at mabutihing misyonary kay Sis Beverly. Salamat sa buhay mo na at sa bawat isa po. Ayan, salamat po sa Panginoon. So ngayon ang ating pong pag-aralan ay karugtong po ito nung nakaraang itinuro po. I think si Sis Beb ang nagturo nito o si Sis Ann. So ayan po, sa screen po natin ay yung ating title po ay Regalong Ipinagkaloob sa Tapat na Lingkod. So ang ating pong ano po ay makikita po sa Book of Matthew po o Matthew po 25:34 to 40. So ayan po, babasahin ko po at kung kayo po ay may mga banal na aklat ng Panginoon ay pwede po kayong makisabay sa pagbabasa po. Sa 34 po hanggang 40 po, basahin ko po sa 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Ayan, sa 35, sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. So, sa 36 po, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. So, sa 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Sa 38, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? Sa 39, at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? So sa last verse po, sa 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo
nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. So ayan, purihin po ang salita ng Diyos. So sabi po dito sa unang verse natin po, sa 34 po, na tayo po ay pinaanyayahan ng Panginoon, na no? Pinaanyayahan tayo ng Panginoon, tayo po na mga pinili ng Diyos. So tayo po ay mga lingkod ng Diyos na pinili. So mula dun sa pagtuturo nung nakaraan, tayo po yung mga tupa. So tupa po na pinili ng Diyos. So bilang tayo pinili ng Diyos, tayo po ay kanyang pinaanyayahan na inihanda ang kanyang kaharian noon pa man. So bago pa po likhain ng Diyos ang daigdig, ay nakalaan na po ang ating ang kaharian ng Diyos para sa atin na mga lingkod. Tayo po ay mga lingkod na tapat. So napakasarap po bilang isang mga lingkod na talagang pinaghandaan na po pala tayo ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. So sabi dito ng Panginoon sa 39, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. So ito na po sa verse 39 po, ay 34, sorry po, sa 35 po tayo. Tayo ay nagbigay ng pagkaing espiritual nung sila ay nagugutom sa salita ng Diyos. At tayo ay nagbahagi sa kanyang kabutihan at tayo din ay nagpainom ng tubig sa mga taong nauuhaw sa salita ng Diyos upang maibsan ang kanilang natutuyang katawang espiritual at sa salita ng Diyos. At muling nadiligan at naglago ang kanilang mga buhay, kaya naging sariwa. At literal din naman po na tayo ay nagbibigay ng tubig sa bawat isa na nangangailangan. Di po ba? At lalo na sa mga naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba yung kahit simpleng tubig lang ang ibinibigay natin, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, ay grabe po ang kagalakan ng ating Panginoon. At sa mga tao din na sinapupo natin, kagaya ng mga testimony kanina, nila Sis Beverly, nila Sis Juicy, di ba? Yung pagsapupo po natin sa mga taong dayuhan, na kumbaga binibigyan natin sila ng chance na sila po ay makapagsimula muli sa buhay. So, lahat ito po ay ginagawa natin sa Panginoon. At hindi po natin akalain na mayroon palang nag-aantay na reward dito para sa atin. So, sa mga tao naman na wala ng maidamit, ay binibigyan natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong katauhan sa kanila. So, ibig sabihin, itong mga tao na ito na parang walang magandang dignity po. So, hubad sila sa kanilang pagkatao. So, dahil po sa salita ng Diyos, binigyan natin sila ng bagong identity po. So, yung pagsapupo natin sa mga tao na ito na kung bawa, wala ng pag-asa. Pero dahil sa Panginoon na tayo po ay ginamit ng Diyos para sa kanila, nagkaroon po sila ng bagong identity. So napakasarap po na bilang mga lingkod ng Diyos, naroon po yung puso natin. Lagi tayong bukas na tumulong sa mga nangangailangan na minsan nga bakit tutulungan ko itong tao na ito? Bakit papapasukin ko ito sa bahay? Baka yung tao na ito ay isang magnanakaw. Di po ba? Pero dahil nga po ang ating puso ay bukas na tumulong, hindi na po natin alintana kung ano pa po yung pupwede nilang magawa sa atin. Kasi una-una po, ang nag-iingat po sa atin ay ang Panginoon. Di po ba? Yun na talagang napakasarap po na ang buhay natin ay naging pagpapala po sa iba. So ang sabi pa po doon sa mga nakakulong, di po ba? Yung pong mga misyonary natin na pumupunta sa kulungan, na hindi nila alintana kung anong mangyayari sila sa kulungan. Kasi po pag kayo po ay nakapunta na sa kulungan, matatakot po kayo kung first timer. Kasi yung mga doon yung mga tato, tapos iba yung sitwasyon sa loob ng kulungan. Talaga pong sabi nga ng husband ko, dahil yung husband ko po ay isang missionary po sa kulungan, sabi niya, puro tato, tapos yung iba po ay talagang hindi pa po naliligo. Maaamoy mo talaga pong halo-halo po, lalo na po dito sa Pilipinas, talaga pong yung mga nasa kulungan ay talaga pong
Sabi nga parang pag humihiga sila yung hindi higa na higa straight. Kaya po yung siguro yung mga pawis, naghalo-halo na po yung kanilang mga pawis. Pero sabi ng husband ko, niyayakap nila yon, hindi nila alintana yung amoy. Di po ba? Yung sikip ng silda na pinupuntahan nila, na pag nakita nila na, naka, kung first timer ka talagang magkaroon ka ng takot dahil yung mga itsura na pagkahabang daw sila ay nag-share ng word of God, sabi niya, ang sama ng tingin. Di po ba? Kasi nga po, yung mga nasa kulungan po, yung iba lalo na po yung mga hindi pa talaga nakakarinig ng salita ng Diyos, talagang pagka nakasalita ka ng parang sa kanila ay parang tinamaan yung ego nila, talaga daw yung tingin Pero sabi ng asawa ko, okay lang. Ang importante mayroong tumanggap sa Panginoon. Kaya po talagang mabuti po ang Diyos kasi sa lahat ng ginagawa natin ito, sa lahat ng ating pagpapagal, may maganda pong itong resulta. Bakit? Hindi man tayo magantihan ng ano paman na bagay, pero yung magpasalamat sila sa Lord at kumilala sila sa Lord ay isang napakagandang reward na po ito sa atin. Amen po ba? So, ang sabi pa po dito, nung ito po'y ginawa natin lahat ito sa Panginoon, so ang sabi dito ng Panginoon, at ang Panginoon ay sumagot ay sa 37 po, at ito po ay sasagot ang matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw ang aming pinainom? So, di ba? Hindi po natin alam na sa tuwing ginagawa po natin ito, ginagawa natin ito sa Panginoon. Di po ba? Sa lahat ng ginagawa natin sa mga taong ito, ay ito lahat po ay ginagawa natin sa Panginoon. At ang sabi pa po sa 38, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? Ayun, sabi nga po doon kanina sa mga nagtestimony, di po ba, dayuhan, hindi naman natin sila kilala, bakit po nagagawa natin silang papasukin sa ating pamamahay, di po ba? Pero lahat po yun dahil nga po doon sa biyaya ng Panginoon na inilalagay niya po sa ating mga puso na tumanggap, di po ba? O kaya'y hubad na aming dinamitan. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na literal po na parang kumbaga dahil nga po wala na silang matutuluyan. Di po ba? Minsan, yung bigla na lang nag-evacuate sa bahay mo na wala talagang dala-dalang damit. Di ba? Bibigyan mo ng damit. Di po ba? Napakasarap po na tumulong po tayo sa kapwa natin, lalo na po yung itong sinasabi nga nila Sis Beb na nag-alsa baluta, di po ba? Na wala siyang matitirahan. Siyempre, pag pinatira mo, kasama na yung pagkain, kasama na yung kanyang madadamit, di po ba? Napakasarap po na gawin po natin lahat ito sa Panginoon. At ang sabi pa nga po dito sa 39, at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? So, napakasarap po ba na tayo po ay pumupunta doon sa mga nakabilanggo? At ang sarap din po ba sa ating mga kapatiran na hindi lang po sasaya, naroon tayo, bibisita ba tayo pag may party, bibisita pa tayo kung may okasyon at nagkakasiyahan. Doon po sa parte po ng ating kapatiran o ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala, ng ating kapamilya na dinadalaw natin sila kapag sila'y may sakit. Kasi po yun yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay nila po. Na maalala natin sila, napuntahan natin sila, ipanalangin natin sila. Kasi yung punto na yan sa buhay nila po, mas mabilis silang tumanggap sa Panginoon. Kasi bakit? Wala na po sila ibang kakapitan, kundi ang Diyos lang po. Ang Diyos lang po ang tutulong sa kanila po. So, amen po. Dun sa 40 po, sabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ito ninyo ginagawa. Amen? So, ibig sabihin, sa pinakamahamak po, pinakahamak, ibig sabihin, yung walang kakayanan. So, tutulong ba tayo dun sa mga mayayaman? Dahil po ba tayo ay nag-expect na, ito, mayaman ito si sis, bigyan ko ito ng bigyan. Kasi nag-expect tayo ng in return, di po ba? Mas masarap pong tumulong doon sa mga tao na walang kakayanan na magbalik sa atin. Amen? Kasi alam nyo kung sino ang magbabalik sa atin? Ang Panginoong Hesus. Di po ba? Sabi nga doon sa isa pang nagtestimony kanina na, di ba? Grabe yung blessing na hindi niya akalain na mababayaran yung lahat-lahat ng kailangan ng anak niya.
Di ba? Sobra-sobra. Sobra-sobra ang binabalik ng Panginoon sa atin po. Talagang ano ko po, sa testimony ko din po, talagang totoo po talaga na grabe po yung binibigay ng Panginoon na pabor sa amin din, sa pamilya ko po. Talagang sabi ko nga, minsan nga na yung taga-baba namin na kapitbahay, madalas po yan kumakatok sa pintuan namin. Pag umaga narinig ko na yan, Ate Bina, alam, Ate Bina, kumakatok po yan. So, dumating yung points na dahil sa sobra ko pong pagbibigay, hindi ko alam na yung pera pala ng asawa ko, yun na lang ang natitira sa kanyang bag. So, nung time na yun, nagtatrabaho pa po sa company yung husband ko. Dahil sa sobra ko pong, yung lagi ko pong pagbibigay, sabi ko, Lord, dinukot ko yung pera doon sa bag ng asawa ko. So, hindi ako nagpaalam. So, binigay ko doon sa anak ng kaibigan ko dahil nanghihingi nga po ng pamasahe. So, hindi ko alam na last na lang na pera ng husband ko pang gas. Nung paalis na yung husband ko, sabi niya, Han, yung pera ko dito, nasaan? Sabi ko, binigay ko doon sa anak ni nanay, sa baba kasi nanghihingi ng pamasahe. Sabi niya, paano ako makaalis nito? Wala nang laman yung bag ko, paano ako maggagas? So, alam niyo po ba, sabi ko, para akong nahiya ko sa husband ko. Kasi po, hindi na nga po siya makaalis dahil walang pamasahe. Sabi ko, whole day siyang hindi makakaalis dahil wala pala, walang panggas yung motor. So, isang araw siyang hindi nakapasok. Pero alam niyo po ba, wala naman akong pinagsisihan doon sa nagawa ko. Kasi bakit? Mas kailangan nila yun nung kapitbahay ko. Kasi kami may makakain pa. Sila kung time na yon na mamasahe yung nanay niya dahil magtitinda, wala po silang makakain. At alam nyo in return, dahil dun po sa ginagawang kabutihan ng Panginoon, yung tao na yon na doon lagi nga po pumupunta rito para mamasahe, talagang nagamit din naman po ang buhay ko sa kanila. At sila po ay kumilala sa Panginoon. Bagamat yung kaibigan ko na yun ay wala na sa Panginoon, so alam ko po na may tinanim ang Diyos na salita sa kanyang buhay. So di po ba, napakasarap po na hindi tayo nag-i-expect doon sa mga taong tinutulungan natin, ano? Pero ang Diyos talaga po, sabi nga ang Diyos ma-amaze ka at talagang mapasigaw ka na ng hallelujah, ano, sa mga kabutihang ginagawa ng Panginoon. At dito po sa dalawang puntos ko lang po ito. Dito po sa 2 points natin po, yung dalawang bagay po na ipagkakaloob sa kanyang mga lingkod. So, ang una po ay pakikisalo sa kaharian ng Diyos. Ayan, pakikisalo sa kaharian ng Diyos. So, sa Lucas 22:29 to 30 po. Sa Lucas chapter 22:29 to 30 po, babasahin ko po. At ipinagkaloob ko sa inyo ang isang kaharian upang kayo ay makakain at makainom sa aking hapag sa aking kaharian. So, wow, grabe ito, no? Napakasarap po na makasama ang Diyos sa kanyang trono bilang mga tunay niyang anak. Di po ba? Nakita niyo po ba yung ating mga ginagawa na pagpapagal, yung ating pagtitiis, yung ating pagtulong sa kapwa natin? May nakaabang na po para sa atin. Napakasarap po na tayo po ay ibibilang sa kanyang trono, sa trono ng Diyos. Grabe. Kaya sabi ko nga grabe pala yung ginagawa natin na kumbaga mula sa pagsakripisyo ng ating Panginoon sa kanyang pagbata sa kalbaryo ng krus na hindi niya na ipinagdamot ang kanyang sarili. Imagine mo hanggang sa huli-huli po, ibibigay niya pa rin, makikisalo pa rin tayo sa kanyang kaharian. Grabe yung pagiging generous ng Panginoon. Kaya nung habang binubulay-bulay ko po ito, sabi ko dun sa anak ko, sabi ko, grabe pala talaga ang Panginoon, grabe yung pagiging generous ng Panginoon mula sa kanyang sarili na inalay sa atin hanggang pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon, makikisalo pa rin tayo sa kanyang kaharian. Di po ba? Napakasarap po, mga kapatid. Kaya po wag po tayong manghinayang kung ano man po yung mga tinutulong natin sa ating kapwa, kasi grabe po yung reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. At dito pa po sa pangalawa pa po, tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Yun,
Napakasarap din po nito, tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Mantakin mo yung kaharian ng Diyos. How could you imagine yung kaharian ng Diyos? Napakalaki. Hindi mo po masukat ng iyong mga mata. Kung ikaw po ay kung tayo po ay nasa kaharian ng Diyos, grabe po yung kalawakan po nito. Grabe po pag nandoon na po tayo. Sobra-sobra pong kagalakan sa atin mga puso. At sabi po dito sa Roma 8:16, Roma chapter 8:16 to 17, ang Espiritu mismo ang nagpatotoo na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak tayo nga ng Diyos, tagamana ng Diyos, at kasamang tagamana ni Kristo. Amen. Dahil nga po tayo ay anak ng Diyos, so binilang din po tayo na tagamana ng ating Panginoong Hesukristo. Wow, ito na po yun, yung ating reward sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, na minsan yung ating bigas, yun na lang ang laman, pero bibit-bitin pa natin, dadalhin natin doon sa misyon, di po ba? Na yung sweldo ng asawa mo, ito na lang, pero bibit-bit ka pa ng 5 kilo, 10 kilo para sa misyon. Grabe, di po ba? Bakit ginagawa natin ito? Dahil mahal natin po ang Panginoon. Una-una po, bakit ginagawa natin? Kasi kung wala naman pa talagang pagmamahal sa puso natin para sa Panginoon, hindi po natin ito magagawa. Bakit? Kung minsan iisipin natin, ito na nga lang Lord yung laman ng bigasan namin, ibibit-bitin ko pa doon sa misyon. Di po ba? Pero dahil nga po tayo po ay nagmamahal sa Diyos, ginagawa po natin ito lahat para sa Panginoon. At talaga pong ang Diyos po ay napakabuti po ng Panginoon, ano? Talagang mabuti po ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At ako po talagang testimony ko po na yun nga pong testimony ng ating mga kasamahan dito, na yung ating pagbibigay sa Panginoon na wala tayong ine-expect na kapalit. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, na ang Diyos hindi talaga pumapayag na mayroong utang sa atin. Lagi po ang Diyos ay talagang triple, doble ang binabalik sa atin. So talagang mabuti po ang Panginoon na talagang hindi tayo nag-expect ng kapalit, pero dahil ang Diyos ay nagagalak sa atin, 'di ba? Na kung narinig niyo naman yung mga testimony kanina, 'di ba? Yung maamis ka na lang na mapapaiyak ka na lang na, Lord, bakit na-survive ko ito, Lord? Sobra-sobra, mula dun sa 24 pesos na lang yung pera. Pero pinalitan ng Lord ng 10,000, di po ba? Maamis ka eh. Totoo po yun na talagang maamis ka sa kabutihan ng Panginoon, na talagang grabe. Ako talaga sabi ko nga, Lord, sa tuwing may gawain po yung mga children namin dito, tuwing Sabado po, ako po'y nagluluto ng champurado, ng lugaw. Minsan po, pagka talagang yung budget, sabi ko, Lord, pwede po bang lulipap na lang o kaya tinapay? Pero as much as possible, gusto ko pong nagluluto po ako ng pagkain ng mga bata. Luluto po ako ng maha blanca. So minsan po mainit po. So ako po minsan pag mainit, talagang hindi ako pwede sa mainit, yung sobrang init ng kawali. Pero Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Tulungan mo po ako na maluto mo po ito. Habang ako'y nagluluto, ako'y kumakanta. Kumakanta po ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na masarap yung luto ko po na ito, Lord. Bagamat ito mahablang ka lang, pero alam niyo po yung kagalakan ng mga bata na tuwing Sabado na ipapakain ng mga anak ko dyan sa likod, yung mga bata gutom na gutom sa salita ng Diyos. At bukod doon, balik-balik yan hanggang maubos yung mahablang ka, sige kain ng mga bata. Na sabi ko, Panginoon, salamat Lord, kasi tuwing Sabado hindi talaga hinahayaan ng Lord na wala kaming maibigay sa mga bata, na kahit lulipap yan, kahit tinapay yan, pero nai-enjoy po ng mga bata talaga. Kaya talagang napakabuti po ng Diyos. Ang sarap-sarap po paglingkuran ng ating Panginoon. Talagang sa lahat ng ating pong ginagawa po, sa lahat ng ating mga pagmamahal sa ating kapwa, lahat po yon ay pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi kung wala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi rin natin to lahat magagawa. At personal kong testimony po, na sabi ko nga po, ginagawa ko ito na hindi po nakikita ng pastora namin. Kasi po hindi naman ako po paladaing talaga sa pastora namin na, pastora, pahingi ako ng ganito, pahingi. Lagi po akong humihingi sa Diyos, Lord, yung aming financial, Panginoon, dahil dumaranas din po kami ng, alam niyo yung financial po. Pero salamat sa Panginoon dahil
mas pina-priority namin na, Lord, gusto naming magbigay para sa'yo, na sa tuwing gawain ng mga kabataan, mayroon po kaming maibigay. At alam niyo po ba na dahil kung masaya ang puso mo na nagbibigay ka sa Panginoon, talagang nakikita din ng Lord yung kagalakan ng ating puso. At sa tuwing naghihingi po ako, nitong nakaraang week lang po, talagang naiyak po ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, yung minamadali ko po na ma-release yung aming kapirahan. Kasi nga po, this August po, cupping and pinning na po yung panganay ko po, yung panganay ko pong babae. So, sabi niya, Mama, ang laki na po ng utang mo sa akin. Sabi ko, magkano na ba inabot yan? Sabi niya, ganito, ganito, kasi babayaran na nga po nila. So sabi ko, anak, sige, malapit na ma-release ni Lord yung ating kapirahan. So, salamat sa Panginoon dahil alam niyo po ba, na natutunan ko po na habang naglilingkod po kami sa Panginoon, hindi kami nagmamadali na, Lord, ini-enjoy lang namin Panginoon. Ini-enjoy lang namin yung paglilingkod namin sa Panginoon at kung anong mayroon kami, Lord, itinataas ko po ito sa iyo, Panginoon, na kahit yung last money na ito, Panginoon, ibibigay ko pa po para sa gawain. At saka, na-amaze po ako nitong week na to. Kasi sabi ko, Lord, siyempre, yun nga, may mga bayaran yung anak ko. Inaantay namin yung release ng aming budget. Loobin ng Lord itong week na to. Sabi ko, nak, mababayaran na natin yung bayarin mo sa school. At sabi ko nga, pag nabayaran na natin yan, so wala na kaming iisipin ng papa mo. Kasi pagka nursing talaga yung estudyante natin, medyo magastos po. Pero lahat po yan ay sagot ng Panginoon, kaya hindi po ako nag-worry. So sabi ko, nak, pag yan ay nabayaran na namin, so okay na tayo doon. So ngayon sabi ko, tinitingnan-tingnan ko po yung aming sahig. Kasi yung bahay po namin, hindi pa po, ano po yung sahig nito, hindi pa po naka-tiles. So sabi ko, Lord, baka biglang dumating si Sis Bib dito sa Pilipinas, yung bahay namin, Lord. Gusto ko naman yung presentable. So, halimbawa, tayo po ay magkita-kita dito sa Antipolo. So, yung nandun yung desire ng puso ko na Panginoon, gusto ko pong ipa-tiles. Pero sabi ko, Lord, yung budget, kung dumating man yung budget namin, hindi para dito, Lord. Sabi ko dito sa sahig ng aming bahay kasi napapagod na rin po ako siging palit ng nirolyum. Sabi ko, Lord, yung budget na dadating sa amin, hindi para dito sa tiles. Sabi ko, bagamat mayroon na po kaming mga materyales sa labas, mayroon kaming graba, may mga buhangin, may mga steel bar pa po kami. Kasi sobra-sobra po yung nung nagpagawa kami dito sa taas, kasi pinaunti-unti po namin yung second floor. So sabi ko, Panginoon, hindi po dito yung nakalaan, Lord. Alam niyo po ba, talagang napakabuti ng Panginoon. Yung asawa ng pinsan ko po na isang foreman, gumawa doon ng sa isang mall. Ngayon nagbaklas ng mga tiles. Nagbaklas ng mga tiles po. So ibig sabihin yung mga tiles na to ay magaganda pa po. So nagpalit siguro sila ng mga bagong tiles. So inuwi ngayon nung asawa ng pinsan ko. Tapos nagulat ako, sabi ng husband ko, Han, sabi niya, maraming dala si Boy na mga tiles. Sabi ko, ha? Sabi ko, o ano? Sabi niya, binigay sa akin. Sabi niya, bro, sa'yo na yan. Gamitin mo. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, wow, grabe, no? Hindi pa man ako humingi sa Lord. Nag-desire pa lang yung puso ko. Nasabi ko, Lord, ayaw kong bumili ng tiles, Lord. Naglalambing lang ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ayaw kong bumili ng tiles. Tinitingnan-tingnan ko yung sahig namin. Kasi yung budget nga namin. Pero alam mo po ba, napakabuti talaga ng Panginoon. Libre na po, binigay ng Diyos. Libreng-libre na po. Dahil nakita ko po, yung sala namin, malawak po ito. So, sabi ko, Lord, mayroon na kaming buhangin dyan. So, ano na lang ang gagastusin ko dito? Yung gagastusin ko na lang, mga kapatid, yung bayad na lang sa labor. Praise God. Kaya sabi ko, wow, grabe talaga ang Panginoon, ano? Talagang pag inuuna mo po ang Panginoon, maa-amaze ka po, mamamangha ka po sa kabutihan ng Panginoon, na sabi ko, thank you Lord Jesus, kasi ayan, matatapos itong aming sala, loobin ng Lord, itong week na to, mapapakabit namin yung tiles na libre, di ba ba? Lahat sa Lord ay libre po.
Basta po unahin lang natin ang Diyos. Matutunan po natin unahin ang Panginoon, ano? Huwag nating panghinayangan ang lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. So, amen. Hallelujah. So, dito po sa ating conclusion po, sabi po dito sa Acts 20 to 35 po. So, kung kayo po ay may mga aklat po dyan ng Panginoon, sa Acts po, sa gawa. So, sabi po dito, Jesus said, "It is more blessed to give than to receive. You experience dramatic and lasting return for for the investment you made." So, di po ba? Yun nga po, di ba? Ang sabi ko po na kapag po tayo ay nagbibigay, mas masarap po yung nagbibigay. Ano? Kasi po, bakit? Mas masarap po yung nagbigay kaysa tayo po yung binibigyan. Mas iba po yung kagalakan eh. Pero grabe nga ang Lord eh. Di ba nagbibigay ka na hindi ka nag-expect, pero ang Diyos, grabe din talaga. Hindi ka nag-i-expect dun sa tao na makakabalik sa'yo, pero ang Diyos talaga, grabe yung amazing ng Panginoon, ano? Na parang nagdadrama ka na lang na, Lord, hindi pa nga ganun yung binigay ko sa'yo, bakit yung binibigay mo sobra-sobra? Ano na, sabi nga parang walang ng paglagyan. Sa sobra-sobra binabalik ng Panginoon. So, di po ba sa lahat ng binibigay natin sa Lord, saan po tayo nag-invest? Sa kanyang kaharian. Kasi itong mga tao na to na dinala natin sa Panginoon, investment natin yan sa Lord. Kasi pag nasa langit na tayo, daming patong-patong sa ulo natin po na nakalaan na reward para sa atin, ano? Bilang mga lingkod yan, no? Kaya po napakasarap po. Napakasarap po na maglingkod sa Diyos. Amen. Napakasarap pong paglingkuran ang ating Diyos, na siya ang Diyos na mapagbigay. Kung bakit tayo nagiging mapagbigay, una kasi pong nagbigay ang Panginoon. Amen. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, O God. Pinapasalamatan ka namin at pinupurihan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Napatuloy, Lord God, na sinamahan mo po kami, Panginoon. Tunay nga, Lord, na salamat po, Panginoon, kasi pinili mo kami bilang mga lingkod mo, O Diyos. Di man kami, Lord, karapat-dapat, Panginoon, ngunit minarapat mo po kami, Panginoon. Dahil sa biyaya at habag mo, Panginoon. Kaya, O God, natutunan namin magmahal, O Diyos, kasi Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga puso na to na binibigay mo po sa amin, Lord God. Na laging bukas ang aming puso, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa mga taong nangangailangan, O Diyos. Lalo na, Lord, sa mga tao na walang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Bagamat, Lord, minsan iba't iba ang aming sitwasyon sa buhay, Lord God, sa aming pamilya, Panginoon. Mayroon kaming mga dinadalang kabigatan, Panginoon. Pero laging nariyan yung puso, Lord, na tumanggap, Panginoon, lalo na sa mga tao na nangangailangan, O Diyos. Kaya, O God, maraming salamat, Panginoon, sa palagi mong pagtuturo sa amin. Na una, Lord, mahalin ka namin. At pangalawang, mahalin namin yung aming kapwa. Panginoon, yung aming pamilya, Panginoon. Yun ay ang mabahagi, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, sa bawat tao na nangangailangan sa iyo. Nasabi niyo nga po, Panginoon, nung panahon na ang mga tao na to ay nauhaw, kami po ay nagbigay ng tubig. Tubig, ito po ay ang buhay na walang hanggan, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. At kami po ay naging daluyan lang ng pagpapala sa kanila. Nung panahon na sila po ay nagutom, Panginoon, kami po ay nagbigay, Panginoon, ng pagkain, Panginoon. At hindi lang literal na pagkain, Panginoon, kami po ay nagbahagi ng iyong salita sa mga taong nagugutom, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, na minsan naiisip nila wala ng pag-asa, Panginoon. Pero dahil sa aming mga buhay, Lord God, na ginamit mo, sila ay nagkaroon ng pag-asa, Panginoon, na umasa sa iisang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya naman, O Diyos, ang mga tao na to, Panginoon, ay nagkaroon ng pag-asa, Panginoon, sa buhay. At ngayon, Lord, ay nakakasama na namin na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging kabahagi, Panginoon, ng iyong buhay, Panginoon. Na bilang si Kristo, Panginoon, na namatay sa kalbaryo ng cross, Panginoon, kung paano mo pinakita ang pagmamahal mo
ang iyong pagbibigay, Panginoon, Lord God. Ganon din kami, Panginoon, na makita namin, Lord God, ang iyong paging mabuting Diyos, na hindi po kayo nagtira sa iyong sarili, Panginoon. Lord God, nawa ganon din kami, Panginoon, na hindi kami, Lord, mag-alala sa aming sarili na, Lord, minsan iniisip namin, Lord, ba't pa ako magbibigay? Ito na lang yung para sa pamilya namin, Lord God. Ito na lang yung natitira, Panginoon. Pero, Lord, ang itinuturo mo sa amin, Lord God, na huwag kaming maging makasarili, Panginoon. Kasi in return, Panginoon, ang mga tao na to, Lord, ay kikilala sa iyo bilang iisang Diyos na pinaglilingkuran namin. Kaya, O Diyos, salamat po sa gabing ito, Lord, na patuloy, Lord, na pinagpala mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa iyong banal na salita. At patuloy, Lord God, na silyuhan mo sa aming mga puso, Lord God, na hindi po lang napakinggan namin, kundi po, Lord, ma-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. At makita po nga, Panginoon, ang bunga, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon, kami ay dadalhin mo po, Panginoon, sa iyong kaharian. At kami, Panginoon, ay maging tagapagmana mo. Kami, Panginoon, ay makakasalo mo po sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na tinataas ka namin, Lord God. Pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin, at niluluwalhati ka po namin. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen.